question would be to the DPWH. Kanina po sa opening statement ng ating chairman ng Public Works, sinabi po niya na ang process po ng paggagawa ng budget ay apat po ang kwan. Budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Matanong ko po sa DPWH, saan po ang participation ng Kongreso dito sa process na ito? So pa lang po, Your Honor, Mr. Chair, dapat may consultation na po sa lahat ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Ano po? First stage pa lang po, when they submit and prepare na yung kanilang regional budget proposal, dapat po meron na silang consultation hindi sa LGU po at sa lahat ng stakeholder, Your Honor, Mr. Chair. Doon sa first stage, which is budget preparation, kasama na po ba ang congressman doon? Sa consultation po, lahat po ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo naman sinasagot yung tanong ko eh, pero Opo. specific yung tanong ko. Opo. Kasama po ba ang congressman Yes o po. legislators doon? Yes po. Yes, Yes? po, Your Honor. Yes po. Ano po ang rule na nagsasabi na kasama ang legislators? Stakeholder po kayo eh. You're the one representing I'm asking for the rule or the law. wala po akong alam na rule on law, pero Okay. yung stakeholder consultation, Your Honor. So there's no law that you know na, na kasama ang legislators sa budget preparation. Kasi ang pagkaalam ko, kasama lang kami doon sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress. Di ba yun? If we look at the budget process. Kami ho, kinoconsider namin na stakeholder ang lahat po ng mga sektor na maapektuhan ng proyekto. Kung titignan po natin yung Department Order number 23, series of 2015, wala naman binabanggit na participation ng legislators dito. Kayo lang po ang nagsasabi. Kasi kasama na kami ngayon sa gulo eh. Di po ba? Pero kung titingnan po natin ang process, kasama lang kami sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress. Kaya nagkakaroon kami ng budget deliberation. Sa budget execution, kanino po ba ito? Implementing office po, Your Honor, Mr. Chair. Ano yung implementing office? Depende po kung regional office or district engineering In office. other words, DPWH. Opo, Your Honor. And then budget accountability. Kanino po ito? Pananaw ko po, kami po yun dahil accountable po kami sa budget. Ngayon, ang tanong ko po, mangyayari po ba yung katanungan kanina ng aming chairman sa mga contractors? Magkakaroon ba ng cross project? Magkakaroon ba ng substandard projects na hindi alam ng DPWH? Your Honor, dapat po alam ng implementing office. Dapat alam ng DPWH. So in other words, kung may maaring mangyaring katarantaduhan sa DPWH infra project, kayo po dapat ang makakaalam. Di po ba? Tama po, Your Honor. Yes. Why? Ang DPWH po ang implementing agency. Kung titignan po kasi natin yung, are you aware of the existence of Executive Order number 14? 124? Which was signed in January 1987 by then President Corazon Aquino. Are you aware of that? Hindi ko po kabisado yung number, Your Honor. Madam Undersecretary, Executive Order number 124 reorganized the Ministry of Public Works and Highways into what we now know as DPWH. Charter ninyo yun, hindi nyo alam. I apologize, Your Honor. Yes, Yeah. correct. Kaya siguro tayo nagkakagulo dahil
Hindi nyo nga alam yung charter ninyo eh. Di po ba? Yes. And under Executive Order number 124, 6 department services were created, 5 euros, 16 regional offices, 24 PMOs, 16 regional equipment services, 118, now 196 district offices. Would you know that? Sa pagkakaalam ko po, marami na pong nadagdag na opisina based on sa EO 124 na sinasabi. Now, may I know if you know about the 5 euros created by Executive Order na 124? Europe Construction, Europe Design, Maintenance, Equipment, and Bureau of Research and Standards. And these bureaus have the respective job descriptions. Would that be correct? Yes, Your Honor. If are the heads of these bureaus present this afternoon, Madam Undersecretary? Wala po, Your Honor. They are only the regional directors are present, Your Honor. Hindi po yun ang kailangan ko dahil kasi nandito po yung problema eh. Kasi naawa ako dun sa amin eh, ng mga legislators. May mga lumalabas dun sa social media, legislators plus DPWH would be equal to projects. And I would beg to disagree with that, Madam Undersecretary. Siguro, contractors plus DPWH would be equivalent to projects. Alin po sa tingin nyo ang totoo doon? Kasi tingnan po natin yung budget ng DPWH, Madam Undersecretary. It's composed of 001 or road infrastructure, its maintenance. Tama po? Tama po, Your Honor. 002 would be flood control. Management, major and yes, principal. mitigation, its mitigation. And 003 would be convergence. Convergence and Special Support Program. Yes. Saan po nanggagaling yung mga projects na nakalagay sa NEP ng bawat distrito? Doon sa tatlong yon. Nagsisimula po yung budget po sa regional budget proposal na sinasabit po ng regional office. No. Yung pong mga projects na nasa NEP ng bawat distrito, saan po nanggagaling? 001, 002, 003? Lahat po. Lahat po. May proyekto Lahat. ng 001. Lahat. Opo. And ang gumagawa po lahat ng projects na ito na nasa NEP ng bawat distrito ay yung District Engineering Office. Tama po, Your Honor. Tama? Yes. At ang pinakikialaman lang namin na legislators ay yung local infrastructure projects. Would that be correct? Generally correct po, Your Honor. Yes. Kayo na po ang gumagawa, yung DPWH, gumagawa lahat po ng project. Except that. Tama? Generally correct po, Your Honor. And what is the exception to that? Madam Undersecretary, ang exception lang dyan is kung papasok yung malalakas na kontraktor, kagaya ng 15, sila magdidikta ng project. Pangalawa, kung merong mga nag-i-insert doon sa ating budget. Tama po? Could you please answer that, Madam Undersecretary? I will not disagree, Your Honor. You do not agree? Not disagree, Your Honor. You do not disagree. So you agree with me? Tama? I will not disagree, Your Honor. Yes. Kasi, Madam Undersecretary, kayo po ang head ng planning. One of the department ng DPWH.
at lahat po ng projects na dinadaan ng ating gobyerno so far as infra is concerned ay dumadaan po sa opisina ninyo. Tama po, maski foreign assisted projects, dadaan at dadaan din po sa inyo. Yes po, kinoconsolidate po namin yun. Yes, kayo po. Now, kung kayo po ang nagbabago ng mga projects na sinasubmit ng mga DEO, Hindi po, Your Honor. Pinipick up po ng mga regional coordinators yung prioritization dun sa regional budget proposal, Your Honor. would you agree na yung sinubmit ng DEO may mga nababago na project? Marami po silang sinasubmit, Your Honor. Hindi nga. What I mean, I'm asking you, Madam Undersecretary, kasi kayo po head ng plans may sinasubmit na projects yung ng DEO, yung aming DEO, pero may mga nababago. Your Would you Honor, agree with that? Honor, Mr. Chair, pinipick up lang po ng regional coordinator. I am asking you, would you agree with my statement? Pina-qualify ko lang po yung sagot. An- Na yun pong Kindly answer yes or no. Would you agree with me? I will Na may not, nababago doon sa sinasubmit ng napaprioritize po, hindi po nababago. kagaya ng NEPCO ng 2026. I have a copy of the projects given or submitted by DEO. 4 of these projects were changed. Sino kaya nagbago nun? Sa regional budget proposal namin, pinick up, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinabi Tanong ko po, sino po yung nagbago nun? We'll have to track, sir. Kasi yung regional budget proposal po galing sa regional office, Your Honor. I agree. And the regional director of Region 4 is here, I think. Maybe we can call him. Yeah. RD, Region 4A, ikaw bang nagbago nun? Sir, Mr. Chair, Sagutin mo muna yung tanong ko. Narinig mo naman siguro yun Ikaw ba ang nagbago ng mga projects na sinabit ng aking DEO? yung Sir RBB proposal tapos yung lumabas ni Mr. Chair na Hindi naman yung sinasagot yung tanong ko Malapit na ako mapikon Hindi move to cite you in contempt. Hindi sir, hindi po. Sagutin mo lang yung tanong ko. No sir, no sir. Ikaw ang nagbago o hindi? No sir. Saan kaya nagbago, Madam Undersecretary? Your Honor, Mr. Chair, again, we rely on the regional budget proposal po. Nabago nga Can you please provide this representation? A copy of the Regional budget proposal. project submitted by the DEO of my jurisdiction, submitted by the regional director. Tingnan natin kung parehas ang sinabmit ng DEO at saka yung regional director sa inyo. We will provide, Your Honor, the Yes. regional budget Otherwise, proposal. I will cite you also move to cite you in contempt, Madam Undersecretary. Your Honor. Yeah. I'm not fooling here this afternoon. Yes, Your Honor. We will provide the regional budget proposal po. Kung sinabmit ng regional director, Region 4A, Yes po, Your Honor. as far as my district is concerned. Kasi, I examined it, 4 ang nabago. At may mga projects na pinalit. So I'm asking, sino ang nakapagbabago? Dahil, according to your memorandum, yung sinasubmit ng district offices, ang kinoconsider ninyo. Di po ba? And may I know from the main office, who has that authority to change the project submitted by the DEO? Honor, again, the regional budget proposal po is the basis po for consolidation. Yeah. Doon lang po nang gagana. Mr. Chairman, can I interject? Mr. Chairman. Yes, please proceed. Hindi ba ang lahat ng mga district offices nagsasubmit ng RBPs, regional budget proposals, to the regional office, then the regional office will consolidate these proposals
and submit this to the central office. Di ba lahat, totoo ba yan? Is that the right procedure? RBP submitted by the district and then it will be submitted by the region to the central office planning service. I believe the regional office also evaluates, conducts some Yes, evaluation. it's evaluated by the regional office and then submitted to the regional, to the central planning service. Tama po yun. In most cases, all these RBPs are more than the ceiling of the district. Di ba? Yes po. Shopping list lang ito halos ng mga district engineering offices. Yes po. Hindi po lang most, halos lahat po wish list. My question is, sino ngayon ang nag-decide kung anong project ang ipasok yun? Naka-rank po siya, ang instruction ng central office po, i-rank nyo in 1, 2, 3. So kapag po may ceiling, yung 70-30 po, yung 70 po, pwedeng 60% OO1, yung 40% po, pwedeng OO2. Or, pwede pong combination, basta pareho po siyang nasa core program, Your Honor. Anong role ng mga regional coordinator? Sila po, sa kanila po nagsasubmit yung regional coordinator po ng region para pong submit ng regional budget proposal. Hindi ba ang regional coordinators ang pumipili ng mga project? Naka-prioritize po sila, Your Honor, naka-rank. Prioritize means sila ang pumili. Mag-rank po yung regional office and then sa cut-off po kung magkano po yung ceiling. Your Honor. Kasi on the matter of pagpili ng mga regional coordinators, doon makikita kung sino ang mga proponent ng project, sila mismo ay, I don't know. Ang tawag ko nga sa kanila, siguro sila na mga proponent ng project. Those project, your regional coordinator. So, Mr. Chairman, sa sunod siguro nating meeting, pwede siguro nating imbitahin din ng mga regional coordinator ng bawat region. May proceed, Chair? Yes, please. Thank you. Madam Undersecretary, would you agree with me if the 5 bureaus, the Bureau of Design, Construction, Research and Standards, Maintenance and Equipment, would have performed their duties religiously, wala po sigurong ghost project at saka substandard project? Would you agree with that? Sa opinion ko po, hindi lang po dapat yung mga director ng mga bureau, kundi po lahat po ng implementing office, dapat ginagawa po nila yung trabaho nila ng maayos. Yeah, but if you look at the duties and functions of each of the 5 bureaus, these bureaus were meant to make the DPWH more responsive to the needs of the growing population. I think you will agree with that. Tama po yun. But babasahin ko kung yung function ng bawat one. The Bureau of Design, yun po yung preparation of engineering and architectural designs of national roads, bridges, public buildings, flood control, and appurtenance facilities. Yun po yung trabaho ng Bureau of Design. The Bureau of Construction is responsible for reviewing and evaluating programs, estimates, contracts, and progress reports of DPWH projects. So, may bureau na nagre-review dapat lahat ng DPWH project. Your Bureau of Research and Standards, the Bureau of Research and Standards ensures the safety of all infrastructure facilities in the country and assures efficiency and proper quality in the construction of government public works. Now, the Bureau, under this Bureau, na-create yung BRS ninyo. Tama. The Bureau of Quality and Safety. BQS. Tama. So, lahat po na ito, if these bureaus would perform their functions, technically, and ideally, wala pong ghost or guni-guni project at saka substandard project. Tama po ba, Madam Undersecretary?
Yes, Your Honor. But the former USEC for Technical Services who handled the Bureau said that may authority po yung mga implementing office to approve design, review the program of work, and prepare the EBC po. So meron yatang threshold, Your Honor, Mr. Chair. Merong ano? Meron pong level of authority or threshold. Yes, pero if we look at the law creating this, dapat, hindi ba yun ang trabaho nila? Kaya nga, sabi ko, ideally and technically, these bureaus would perform their jobs. Wala po sigurong, kung tawagin ng ating presidente, guni-guni projects at saka substandard na projects. Tama po. Tama. Paano, next na tanong ko, paano magagawa ng bureaus na ito yung kanilang trabaho with the budget which you have recommended for these different bureaus? You think the budget you have recommended for these different bureaus would be enough for them to perform their job? Ay, yun pong nagre-recommend, nagpo-propose po ang ahensya ng budget para sa mga bureau na ito That's not sa National That's not the appropriate answer to my question, Madam Undersecretary. My question is, the budget that you have recommended for these different bureaus, would it be enough for them to perform their job efficiently? Kasi nasa akin naman yung record ng ng pondo nila eh. Yeah. Sa National Expenditure po, nakapag-propose po tayo ng budget para sa kanila. We believe tapat po yun. Tapat. Yung pong infra research, quality control, and management ancillary facilities, under what bureau is this? Bureau of Research and Standards. Bureau of Research Standard. Okay. Ang budget po niya sa 2025 was 201,252,000. Would that be enough for them to perform the job? Sa GAA po ba yan? Ha? Sa General Appropriations Act? Yes. Minsan, Nasa akin yung record. opo. Minsan po kasi nare-reduce na po sa... Hindi. Sagutin niyo muna ako, would that be enough for this bureau to perform its function? What was proposed? Hindi ko po masyadong maalala yung pinapose namin sa National Expenditure Program, Your Honor. Simple lang naman po yung tanong ko, Madam Undersecretary. Sinabi ko na ang pondo na binigay doon sa standard, sa Bureau of Standards is 201,252,000. Would that be enough for this bureau to perform its job? To see to it that all the projects of DPWH would satisfy the quality standards? Baka po hindi, Your Honor. Baka hindi. Kaya siguro tayo nagkakaloko-loko. Di po ba? Ang pinopoint out ko, Madam Undersecretary, is that pwedeng ang pagkukulang ay nandun po sa ating opisina. Pwede rin ang pagkukulang ay nandun po doon sa district offices. Di po ba? Kasi kung titingnan po natin, karamihan po doon sa katarantaduhan na nangyayari ngayon, ano po, ay doon sa implementation. Ito ba? And as I have stated, doon sa budget implementation, kayo po ang agency na primarily responsible. And I do not know why kami ang nababanatan. It's unfair. Kasi for me, doon sa sinasabi ninyo na 15 construction companies at saka yung 5 na
kumpanya which has projects all over the Philippines. Wala man lang isa akong kakilala dun eh. Madam Undersecretary. Kasi kayo naman talaga ang gumagawa ng project as far as I'm concerned and as far as I know. And if we look at the decision of the Supreme Court, so far as the PDAC is concerned, kayo naman dapat eh. Di ba? That would be all for this hearing, Mr. Chair. The other questions that I would have would be in the next hearing. Marami pong salamat. All right. Very